Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. Now, pag-usapan naman natin yung bagong ombudsman na si Remulla, okay? Na itinalaga ni Marcos Jr. kahapon lang, guys. Okay. So, ano bang may tutulong ni now Ombudsman Remulla? Ano sa tingin nyo? Ano may tutulong niya kay Marcos Jr. At ano kaya yung maitutulong niya sa Pilipino, 'di ba? Okay, but first let's watch this news from ANC, okay? President Ferdinand Marcos Jr. appoints Justice Secretary Jesus Crispin Remulla as the next Mm. ombudsman to replace Samuel Martires, whose term ended in July. Okay, so guys, kung natatandaan nyo, si Martires ay appointee ni ni-appoint siya ni Digong, 'di ba? At ang daming controversial dito sa kanya. Isa na doon yung pag tago ng salin, 'di ba? So ayaw niyang ipakita yung The salin Presidential Communications na Office says wait. Ayaw niyang ipakita yung salin ng mga public officials. And base sa ating konstitusyon, ang salin ay napakaimportante para makita natin kung merong nilalabag o merong pagtaas ng kanilang kayamanan, 'di ba? So sa ito lang yung isang ombudsman na yung ginawa niya hindi niya pinayagan yung mga Pilipinong makita yung salin. So mas mabuti nga, 'di ba? Kasi for you to remove an ombudsman, kailangan mo siyang i-impeach, 'di ba? Oh, so hinintay lang yung kanyang should we say, yung kanyang retirement at pinalitan siya, 'di ba? Ni Remulla. Now, para sa akin guys, meron din akong issue kay kay now Ombudsman Remulla. Yung kung natatandaan niyo, yung kanyang anak ay na naaresto kasi meron daw di umano droga na nakuha sa kanya. At natatandaan ko mismo na yung pag-picture sa kanya ay hindi pinakita yung picture yung kanyang itsura. Pero yung ibang suspect sa iba't ibang kaso pinapakita pa yung itsura ng tao, 'di ba? Pero sa kanya, kanyang anak, hindi, 'di ba? So parang mayroong pinagpipilian. Tapos eventually nakalaya kasi wala daw konkretong ebidensya. Imaginin mo 'yun, doon pa lang sa doon pa lang sa may checkpoint ata 'yun, na eventually na ano daw siya, na aresto kasi nakakuha na ng droga. Tapos nawala, nawala yung kaso. So imagine niyo, 'di ba? So dito sa channel ko na 'to, wala tayong pinipili. Kung sinong merong problema, yung may mga issue na dapat kanilang harapin, and dapat kino-call out natin, 'di ba? Okay, so let's continue. Let's hear more. Remulla's appointment affirms the administration's commitment to fight Mm. corruption. As ombudsman, Remulla is expected to uphold transparency and ensure justice is administered fairly and efficiently. Remulla vows to deliver of the Gusto nung ginagawa ng ombudsman. Kaya Mm. papaliwanag natin sa ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan. Yun na nga natatandaan ko parang walang nahahatulan ng parang ang liliit lang yung nahatulan nung panahon ni Martires, 'di ba? Tapos napakagarapalan yung mga ah, kawatan or pagkuha ng pera ng bayan natin nung panahon ni Digong, 'di ba? Oh, hopefully matugunan niya 'yun, ma-address niya eventually yung mga cases at mapanagot yung mga mapanagot dapat, 'di ba? Lalong-lalo na sa flood control scandal na nangyayari sa ating bansa. Kasi puro lang tayo hearing, pero merong kaso pero walang nakukulong, 'di ba? Kaya ang dami nagsasabi ang ang bagal ng hustisya sa Pilipinas. Agree? Do you agree guys? 'Di ba?
O yun. So let's continue. that is there sa pagkakita ng tao ng transparency and accountability sa taong bayan. At nung hiningi ko yung trabahong ito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas. Persisla de Lima call for speedier investigations and filing of cases in relation to flood control projects. Yan ang sinasabi ko. Oh, especially, sana ibalik ni Ombudsman Remulla yung salin. Para makita natin kung sino mga politiko na congressman, senador, or even yung presidente tsaka yung vice president natin na napakagandang ugali. Makita yung kayamanan nila, di ba? Makita yung difference kung meron bang malaking pagbago, pag-increase. Kasi kung malaki yung pag-increase, definitely there's something wrong, di ba? Oh, yun. Okay, so let's continue. Project anomalies and all forms of corruption. Remulla agrees, adding that he will work to expedite the process. Validate namin lahat ng data na sasubmit. Yung denial na ICI, yung na-file ng file ng DOJ with regards yung dapat sasalin, di ba? So napaka-importante yan para makita natin na magarbo ba yung kanilang kabuhayan. Remember, yung mga public officials, guys, hindi dapat mayaman. Hindi sila dapat mayaman. Yan ay nakasaad sa ating konstitusyon. Di ba? Kung mayaman sila, pero ang kanilang sineservisyohan ay poor pa rin. Di ba? May kita mo yung difference between those people in power tsaka yung nasa ibaba. So dapat makita natin. Yun. Okay. Anyway, dito lang muna tayo. So, ang pagkakatanda ko, may mga ibang forces. Oh, wag na natin sabihin ibang forces. Yung mga Maka Duterte ay galit na galit ng pagka talaga ni ni Remulla na maging ombudsman. Bakit? Eh kayang-kayang habulin ng ng ombudsman yung mga kaso ni Sara Duterte, kung meron silang graft and corruption cases sa kanilang pamilya, di ba? Kaya ang ginawa nila, nag-file sila ng kaso para harangan yung kanyang bid. Eh, kaso hindi naging epektibo. So yan ang nangyari, di ba? Now, guys, pakita ko na sa inyo dito sa another page. So itong role ng ombudsman. Pag-usapan natin ng konti. So it says here, the role of the ombudsman in the Philippines is to protect the public for improper, illegal, unjust, or inefficient acts of government official by investigating complaints, administrating oaths, and issuing subpoena. The Office of Ombudsman also prosecutes public official for corruption, imposes administrative penalties, works prevent graft from corruption, and dapat independent siya. Yun ang role ng habulin yung mga corrupt na mga politiko. Dapat parusahan sila, di ba? Dapat mabilis para makita ng tao na nagtatrabaho siya. Diba, guys? So ano sa tingin nyo? If you have any comments or suggestion, please type that down and I'll see you sa susunod po na video. Salamat po.